Dear Kuya Poy, ako po si Elaine, nasa early 30s na. May asawa at mga anak. Sumulat po ako para ibahagi ang matagal ko ng kinimkim na kwento tungkol sa naging buhay ko sa piling ng asawa kong si John John. Sa loob po ng aming pagsasama ay paulit-ulit niya akong sinasaktan, pisikal at emosyonal. Tinitiis ko ang lahat, Kuya Poy, at pilit kong itinatago ito sa iba, lalo na sa mismong mga anak namin. Gumagawa ako ng mga dahilan sa tuwing may pasa o sugat ako sa katawan dahil ayokong masira ang imahe ng kanilang ama sa mga bata. Akala ko noon bahalang araw ay magbabago si John John. Pero hindi nangyari yun. 17 taon akong nagtiis. Hanggang sa napagtanto ko na kung magpapatuloy pa ang pang-aabusong ito sa akin ng aking asawa, ay baka hindi ko na rin kayanin at mas magiging kawawa ang mga anak ko kung may mangyari sa akin na hindi maganda. Kaya Kuya Poy, naglakas loob akong makipaghiwalay. Pero kahit na nakaalis na nga ako sa puder ng aking mapang-abusong asawa, ay hinusgahan pa rin ako ng iba. Sa paningin nila, ako ang sumira sa pamilya namin. Oo, masakit. Pero hindi na ako natakot pa. Mas pinili kong ipaglaban ang sarili ko at ang kapakanan ng mga anak ko. Hindi lang ako umalis basta, Kuya Poy. Dumiretso na rin ako sa women's desk para doon magreklamo. Tinulungan nila akong makakuha ng medico legal para maitala ang mga sugat ko at gumawa na rin ako ng blotter report bilang opisyal na record ng mga pang-aabusong natanggap ko mula kay John John. Sumailalim din ako sa pagkuha ng sworn statement kung saan detalyado kong ikinwento ang lahat ng mga pananakit na naranasan ko sa loob ng maraming taon. Matapos nga po nito ay isinampa ko na ang kaso laban sa asawa kong si John John, sa ilalim ng batas laban sa karahasan sa kababaihan at sa mga anak. Tumulong ang piskalya sa pag-review ng ebidensya at paghahain ng formal na kaso sa korte. At kasabay nga po nito ay nag-apply din ako ng protection order para maprotektahan kami ng mga anak ko laban sa mapang-abuso kong asawa. Ngayon, Kuya Poy, ay tuloy ang laban ko, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para na rin sa kinabukasan ng aking mga anak. Kaya sana ang kwentong ito ay magsilbing paalaala at mahugutan ng lakas ng loob, lalo na ng mga kababaihang inaabuso, na walang sino man ang dapat na magtiis sa pananakit ng kanilang asawa. Hanggang dito na lamang po ang aking storya. Lubos na gumagalang, Elaine. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lourdes, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute, Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
Sagot kita! Sagot kita! Kasama si Cheryl Cosim. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng hapon. Dito lang sa Dear Kuya Boy. Mga kapatid, napakinggan po natin ang kwento ni Elaine na dapat talagang gumising, lalong-lalo na sa mga kababaihang naaabuso. O ngayon nga hong Women's Month na minsan ho talaga kailangan natin nailaban hindi na yung love para doon sa ating pinili na napang-asawa. 'Di ba yung iba sinasabi ay magbabago pa yan kahit binugbog na ako. Yung iba nga ho hindi na makapagsalita dahil basag na yung kanilang mukha, 'di ba? Sa sobrang pang-aabuso na natatanggap sa kanilang mga partner. Huwag pong papayag ng ganito. Gayahin si Elaine na idinaan sa tamang proseso. 'Di ba? Gustuhin man na ilaban yung love para doon sa maling tao, inilaban niya yung buhay niya, yung life. 'Di ba? Lalong-lalo na at bilang isang ina, responsibilidad mo ang mga anak mo. Papaano kung merong nga mangyaring masama sa'yo? 'Di ba? Naiuntog ka ng alanganin, nawalan ka ng buhay, papaano yung mga bata? May iwan sa piling ng mapang-abuso mong asawa? Hindi ba? Kaya naman sa mga kababaihan, sa lahat din ng mga naaabuso, ng pinipiling magpatawad, umaasa sa pagbabago, pero dapat alam nyo rin ang limit. Okay? Dumaan sa tamang proseso. Minsan hindi po sapat ang paglayo lamang doon sa taong nangaabuso sa iyo. Mas marapat ho na sila ay papanagutin sa kanilang mga kasalanan. After all, tayo ay inalagaan ng ating mga magulang mula pa nung ating kabataan. Mula pagiging baby hanggang sa kung nasaan tayo ngayon, inalagaan nila tayo. Tapos sasaktan-saktan ka lang emotionally and physically ng isang tao na supposed to be ay inaalagaan at minamahal ka? Huwag po tayong papayag. Kahit pa nga pagmamahal ang ibinibigay mo sa kanya. Kung pang-aabuso naman ang ibinabalik, kailangan ay merong kalagyan siya. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Boy. mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.